So, yun po ang ating paksa kung ano po yung huling praise ng Word of God. Lovers of pleasures more than lovers of God. Sa Tagalog, mga ibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Ang galing ng Diyos, ano? Tumpak na tumpak eh. Mahirap hindi ito paniwalaan dahil ito naman ang na-observe natin eh. Mga lilo, okay, sabi, mga maibigin sa kalaywan kaysa mga maibigin sa Diyos. Tama ho ba yan? Na-obserbahan ho ba natin yan? Ay, wag nating obserbahan yung iba. Tayo mismo sa ating sarili. Obserbado natin yan. Ano ho? Marami hong tao kahit bagyo, puno ang sabungan. Kahit bagyuhan, puno ang palengke. Kahit bagyuhan, maraming nag-ESM. Pero ang simbahan, hawan. Kasi mas may bigin ang tao sa kalayawan kaysa sa Diyos. Tama ba? Oho. Abay, hindi akin yan. Bible yan. Ngayon, ating pipigtawin yung katotohanan yan. Kasi ang Bible po, sabi ko sa inyo, ang salita ng Diyos, hindi nakapaltak lang sa kanyang sarili. Yan po'y malawak ang sakop. At yan po'y malalim ang pinupunto. At saka, yung Bible po, may mga cross-references po yan. Yung sinasabi ko po. Alam ba, sinabi ni Pablo, sinabi din pala ni Isaias yan, sinabi pala din ni John yan. Yan, pag pinagsama-sama mo, makakabuo kayo diyan ang balangkas. Balangkas ng katotohanan ng mensahe ng Diyos. Katulad kaninang umaga, ano? Habang inaantay ko si Madam, naliligo. Habang sunod ay suutay. Naisipan kong magbalangkas tungkol sa bagyo. Nag-gather ako ng mga talata about storm, about typhoon. O, nung tinignan ko yung mga talata, bumangkas ng kanyang anim Bumalangkas ng kanyang 6 na punto. O kaya ako nakapagpaalaala sa Facebook na ang Diyos ay nagpapakilala sa malalakas na bagyo. Kaya ganito din ang ating makikita mga kapatid, na ang Diyos ay may pinapahiwatag sa atin at napakaklaro. Punto por punto. Na talaga ang tao, mas mahal ang kalayawan kaysa sa Diyos. Tama? Mas mahilig ang tao sa kalayawan na nagdadala sa kasalanan kaysa sa Diyos na nagdadala sa katwiran. Yan po yung realidad. At hindi ho nagkamali ang Diyos dyan. Tama? Ngayon, ating titingnan sa mga cross-reference yan, unahin natin sa Timothy din, chapter 5, verse 6 ng 1 Timothy. Ating sundan po yung, ang tao po ay lovers of pleasures more than lovers of God. Tingnan niyo po ang sabi. Ano po yung iniuugnay dito ng talata na salita ng Diyos? Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan. Diga? Ang tao ay mas maibigin sa kalayawan, nagpapakabuyo sa kalayawan. Ano ang pinupunto ng Diyos? Ano ang gustong ipahiwatig? Ano ang gustong ibulgar ng Diyos kapag ang tao ay nasa ganong kalagayan? Ang sabi, bagaman buhay ay patay. Naintindihan niyo ba yan? Unang punto natin, lovers of pleasures more than lovers of God without life. Ang tao ho palang mahilig sa kalayawan, sa pagkakasala, kaysa mahilig sa Diyos ay walang buhay. Tingnan nyo, basahin ulit natin ang talata. 1 Timothy chapter 5, verse 6. Datapwat ang nangagpapakabuyo, yung talagang haling na haling, adik na adik, kapit na kapit, sa mga bagay ng mundo, mga layaw, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Ay sabi, bagaman buhay, gumagalaw,
pero patay. Amen? Kaya yung mga taong walang hilig sa Diyos, yan ay patay pa sa Diyos. Tama ba? Literally speaking, bakit ka mahilig kumain? Kasi physically buhay ka. Bakit ka mahilig sa environment, sa nature? Bakit ka mahilig sa sakyan? Kasi buhay ka physically. Pero kung ikaw ay patay physically, wala ka nang hilig sa pagkain. Wala ka nang hilig sa magandang tanawin. Ngayon, ba't wala kang hilig sa Diyos? Bagaman buhay, patay. Oh, mabigat po yan. Kaya be sure, ano ang kalagayan ng buhay mo? Kaya ako'y natutuwa, linggo, bagyuhan, andito tayo. Biyaya ng Diyos yan. Amen? Ibig sabihin, may buhay talaga tayo. Amen? Dahil lalo nga, gantong panahon, lalo yung iba'y kapit tuko sa bahay na lamang. Ay, huwag kayo lalabas, huwag kayo lalabas. Delikado. Amen? Pero tayo, nasimba pa rin. O, purihin ang Panginoon. Amen? Tingnan po natin, Jude 1:19. Jude 1:19. Ang mga ito, ang nagsisigawa ng paghiwalay, niyo ha? Malalayaw, lovers of pleasures, na walang taglay na espiritu. Yung palang malalayaw, lovers of pleasures more than lovers of God, ay mga walang taglay na espiritu. Maliwanag ko ba yun? Talagang maliwanag yan. Yun pala mga taong haling na haling sa mga bagay ng mundo. Wala nang simba, walang basa ng Biblia, walang panalangin, walang pagsisisi. Yan pala'y walang taglay na espiritu. Maliwanag ko ba yan? Hindi akin yan. Maliwanag po yan. Ibig sabihin, pag walang taglay na espiritu, hindi pa anak ng Diyos. Hindi pa kay Kristo. Ang liwanag yan sa Romans chapter 8. Ano ha? Ang walang espiritu ni Kristo ay hindi sa Diyos. Kaya pala ang tao ay mas mahilig pa sa mga bagay ng mundo. Akalain mo ang mundo ha? Pag nagkapera, walang pakialam sa Diyos. Wala na paglagyan ng malalaking TV. Meron na sa kwarto, meron sa salas, meron sa CR, meron pa sa labas. Pati sa banyo, nilagyan na din. No? Ang tao po'y kubabang na kubabang sa bagay ng mundo. At yan ho palang mga ganyan, walang taglay na espiritu. Are you with me? Ano pa pag sinabing walang taglay na espiritu? Hindi pa siya ipinapanganak na muli ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi ng 1 Corinthians 6:9 and 10, huwag mo na ilagay, hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo? At kayo hindi sa inyong sarili, kayo tinubos sa halaga, luwalatin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. So hanggat ikaw ay maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos, ikaw ay without life. Amen? Akatawa naman itong tatlong mga binatilyo natin ito, ano? So, okay ko na ito Ibig sabihin, parang kayo may buhay, ano? Siya kayo aatin na rin sa baptism. Nakatawa naman. Amen? O, diretsahan yan. Kaya magpasalamat kayo na kayo ay may hilig sumimba. Amen? At malakas yung inyong hilig. Kasi yung hilig sa kalayawan, malakas yan. Tama? Daig niyan, si Pipito. Takot na takot tayo sa lakas ng Pipito, signal number 5. Alam niyo ba, kung ating ikukumpara yung lakas ng hila ng kalayawan, daig pa rin yan ang tsunami. Daig pa rin yan yung lindol na intensity 9. Bakit? Ay, yung intensity, minsan lang lumindol, minsan lang bumagay ng malakas, pero araw-araw sa buhay, yung kalayawan, hinihila ka. Are you with me?
Kaya mga kapatid, kung wala kang hilig sa Diyos, wala kang buhay pa ng Diyos. Yun ang pinagtitibay ng talata. Ikumpara po natin. Let's compare Romans chapter 5, verse 12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan, sa ganito yung kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga. Talagang sa kasalanan ang tao ay patay. Patay espiritual. Kaya naman, mas mahilig sa kalayawan kaysa mahilig sa Diyos. Tama? Kaya madaling mahalata ang taong ligtas. Naleles na ang hilig sa kalayawan. May digmaan na. Diyos ang hilig at hilig sa laman. Hanggat hindi tayo nararapture, mayroon pa rin tayong hilig yan. Pero palibhasa tayo, anak na ng Diyos, napilwag na yan. Nalaban na yan, nakontra na yan kahit paano. Pero yung hindi paligtas, dala-dala ng agos ng mundong ito. Are you with me? Dala-dala na lamang ng kung ano yung agos ng mundong ito. Okay. Romans 6:23, alam na po natin yan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So maliwanag, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tao ay sa pagkakasala ay walang buhay. At ito po ang nangyayari kung bakit lalong hindi talaga magkahilig sa Diyos. Efeso chapter 2 verses 1 hanggang 3. Dahil nga patay. Patay. Without life. Tingnan nyo ha? Are you with me? Ito, at kay binuhay niya ng kay mga patay. Ang kinakausap taga-Efeso, ipinamumukha, ipinapaalaala yung dating buhay nyo, taga-Efeso, nung hindi pa kayo ligtas. Ito yung buhay ninyo. At ito yung buhay ng mga tao hanggang hindi pa nagsisisi at nananampalataya kay Jesus. Hanggat hindi ka nababago, hanggat hindi mo tiyak na ikipalangit. Ito yung buhay mo hanggang ngayon. Ano? Patay. Without life. Dahil sa inyong mga pagsalangsat at mga kasalanan. Verse 2, tingnan nyo, ano mangyayari? Bakit walang hilig sa Diyos? Bakit mas mahilig sa kalayuan? Kasi meron pong nakakubabang. Batangginyo tayo, no? May nakakubabang. Alam niyo ba yung kabayo, pag ikinakasabay, nakasakay sa kabayo? Dalawa yan tali. Pag ikaw ay ililiko sa kanan, ang babaltakin ito. Di ka? Talaga yung ulo ng kabayo, kung saan yung benda hilahin, doon na ang ulo. Pagka naman pakaliwa, ay di doon. Pero pagkasabay, ibig sabihin, diretso. Alam mo ang tao kung bakit walang hilig sa Diyos? May naghihinete ng iyong buhay. Are you with me? At hindi yan Diyos. Hindi Diyos ang naghihinete sa tao hanggat walang buhay ng Diyos. Ito, nahin nyo nilakaran ng una, ayon sa lakad ng sanglibutan ito. Nang tayo hanggat ang tayo hindi paligtas, nakaayon sa lakad kung ano yung kalakaran ng mundong ito. Ang mundong ito, mahilig sa laman, mahilig sa kalayawan, kaya walang hilig sa Diyos. Bakit? Nakaayon tayo. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa. Merong gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kumbaga sa kabayo, may naghihiniti talaga. At ang dyablo, hindi ka dadalhin sa Diyos. Dahil siya mismo ay ayaw sa Diyos. Ba't ka niya dadalhin to? Amen? Kaya hindi maganda yung lovers of pleasures more than lovers of God. Why? Yan po yung nagtitibay, you are still without life. Without life. Nakatuwa si ate, katabi natin Merle. Napapansin kong suki na rin natin siya dito. Ibig sabihin, mayroong buhay. Amen. Kalahin mo, tayo hindi na tinantanan, natunog na nga uli yung cellphone, may warning, malaki ang tubig sa dagat. Naka-yellow, tayo. Ibig sabihin, magaling ang government ngayon dahil, tayo? Abot-abot ng paalala. Pero iniisip ko nga, siguro walang sisimba. Pero salamat, mas malakos ang agos ni Kristo
sa totoong na kay Kristo. Amen? Yan po paano ka magkakahilig sa Diyos? Ay yung kumukubabang sa iyo'y walang hilig sa Diyos. Maliwanag ko ba? Yung inyong kotse, yan man yung Montero, Everest, ano yun? Wala eh. Alam ko lang power chair. Toyota, inesakyan nyo? Kung saan malimit ang inyong maganda sasakyan, doon mahilig ang driver. Tama? Tama ba? Kung saan malimit naroon ang iyong sasakyan, doon mahilig ang driver. Kaya hindi ka dadalhin ni Satanas sa church. Hindi siya mahilig sumimba. Amen? Hindi ka niyan dadalhin magbasa ng Bible. Takot yan sa Bible. Bagaman nagbabasa din. Huwag kayong maniwala sa chismis, takot siya sa krus. Ano, ang aswang hindi na rin takot sa krus. Maliwanag ko ba? Number 2, not only without life. Ito pa malupit. Mga kapatid, yung lovers of pleasures more than lovers of God is not only without life, but also wicked. Wicked. Pag sinabing wicked, masama. Kaya ka nga wala kang hilig sa maganda dahil ikay masama. Kaya ka walang hilig sa kabanalan dahil ikaw ay makasalanan. Amen? Tingnan niyo po. May patuloy po tayo. John 3:19. Tingnan niyo po. John 3:19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sang libutan. Si Kristo, Diyos na katawang tao, banal. Pero ano sabi? At inibig pa ng mga taong kadiliman kaysa ilaw. Tingnan niyo ha. Kaya nga tayo lovers of pleasures more than lovers of God. Mas inibig pa ng taong kadiliman. Ano ang conclusion? Sabi ng talata, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Klaro? Klaro? Yung adik sa pagsusugal, mapasimba mo kaya yan? Naku, baka ako'y masunog. Amen? Yung mga magbabarek, bigla mo ilay pagsamba, takot na takot yan, baka ako'y mag-apoy. Tama? Tama ba? So not only without life, but also wicked life. So kapag ikaw ay nasa tayo, nasa kalagayan, nasa hilig ka, na mahilig ka sa pusoy, sa tunged, sa madyong, sa pagbuburles, sa pagmamarites, sa pagsasabong, sa lahat ng kalikamor ng mundong ito, pero wala kang hilig sa Diyos, alam ba ang sabi ng Diyos sa iyo? Isa kang masama. Kaya nga tayo walang hilig sa kabanalan, paano siya'y mahilig sa kasalanan? Ang taong mahilig sa kasalanan, tiyak walang hilig yan sa kabanalan. Tama ba? Kaya nga, madaling itapon ang Bible. Abaala yan. Tama? Patinayan pa natin, John 8:44. Ito'y paborito ng maraming giver. Ano sabi diyan? Kayo'y sa inyong amang dyablo. Hindi ako yan. Don't judge me. Pero paano pinatibay na kayo'y sa inyong amang dyablo? At ang mga nais ng inyong amang ibig niyong gawin yun. Yung lovers of pleasures more than lovers of God, mas ninanais yung hilig ng dyablo kaysa hilig ng Diyos. Kaya kung wala kang hilig sa Diyos, hindi ka anak ng Diyos. Tama, ganoon lang kasimple yun. Ang sino mang walang hilig sa gusto ng Diyos, hindi yun sa Diyos. Bakit? Ang hilig mo ay sa dyablo Ngayon, kaya sabi ng Bible, kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama, ang ibig niyong gawin. Like father, like son. Paano sisimba yung wala ngang hilig sa Diyos? Mahilig nga sa gawain ng dyablo. Pati calamity, gagawing pagkakataon para yumaman. Kala mo, ang laki ng pinuproduce na budget pagka may calamity.
Pero bago makarating, nahiwag-hiwag na ng mga butiting laot, ng mga buaya. Sana may nakikinig yung mga nanunungkulan. Tama? Pati PhilHealth, papakialaman ni Recto. Walang kabubuso. Kaya maniwala kayo, ang magnanakaw hindi lang sa mahihirap. Mas matindi nga magnakaw yung mga nakaposisyon. Amen? Kaya kung may buhay sa basura, may buhay sa patay, may buhay din sa kalamidad. Ganyan kasama ang mundo. Amen? Ganyan kapeligro ang mundo, mga kapatid. Sana tayo nagmamalay. At ako'y iniwala, malapit nang dumating ang Panginoon. Akala mo, ang sunod-sunod yata ang bagyo sa Pilipinas. Pero pasalamat kay taga Batangas. Kaya gunagunahin natin, hindi tayo inaabot pa ng malalakas na tayo sumimba ng sumimba. Pero hindi ko pinapromise na hindi tayo ma-exempt na doon. Sabi nga sa mga yan di nagdadalawang isip kami, anniversary ng mga bata. Sabi ko, pag malakas ang malakas, i-risked. Pero kung hindi masyadong malakas, kayang kaunin, ituloy natin. Pero biyaya ng Panginoon, walang tumama doon sa dalawa. Amen. Malay mo sa kabilang linggo naman. Sa atin, ang malakas. Sabi ni Tingting sa akin, pasal na yun, tayo-tayo lang dito. Ay, ganyan nga yun. Yung mga simbahan siguro ang sisimba. Hindi din kayo makasimba sa online. Bakit? Pag malakas ang bagyo, walang signal. Pero ang sarap sana, kuyog kayo, nandito kayo lahat. Nagpupuriyan, kita mo yan. Kanino yun? Di nga? At tingnan pa natin, ang talata, Isaiah 30, verse 9 hanggang 12. So, hindi ho birong katotohanan na sana hindi ka na nasa ganong kalagayan. More than lovers of God, lovers of pleasures more than lovers of God. Sana mas mahal mo talaga ang Diyos kaysa bagay ng mundo. In fact, dapat ang mundo, kung nagkakamali man tayo, yung makamundong bagay, yan ay nakasisip hayo na sa iyong kaluluwa. Si Lot, kung inyong babasahin, doon sa Sodoma at Gomorrah, ang sabi niya, ang Diyos ay marunong magligtas ng matuwid. Si Lot ay araw-araw nahahapis dahil sa gawain ng masama ng mundo. Alam mo, ikaw dapat ay malungkot ang buhay sa kasalanan. Bakit? Nasa katawan ka pa lang pero ayaw mo na yan. Kaya, the evidence of a genuine believers, they hate their sin. They hate their sin. Huwag kang magalit muna sa kasalanan ng iba, sa iyong kasalanan muna. Okay, tingnan pa natin. Ano yan? Isaiah 30 verse 9 hanggang 12. Sapagkat mapanghimagsik na bayan, rebelde. Ngayon ko lang natutuklas na marami pala nakaupo dyan sa Congress, puro mga NPA. Palibas, hindi man ako mahilig dati. Ngayon lang ako naghihilig. So tayong lahat ay rebelde sa Diyos. Yeah. Ano bang esensya ng rebelde? Di galit. Nakakita ba kayong galit na galit kay hilig na hilig ka? Halimbawa, ako'y galit kay galit kay Rani o kay Kuya Marvin. Halimbawa, ako'y galit, as in galit na galit. Ako kayo may hilig sa inyo? Ay ako ngay galit? May hilig ako. Na kayo barilin. Ako'y magkakahilig sa iyo na ikay barilin. Pero ikaw ay love na love ko as in talagang hindi. Kaya nga ang tao, mga kapatid, walang hilig sa Diyos, mahilig sa kalaywan. Rebelde Palaban. Pasaway. Sapagkat mapanghimagsik na bayan, mga sinungaling na anak. Ito mga anak na hindi didinig ng kautusan ng Panginoon. Talagang
Kaya mga kapatid, rebelde yung mga mas mahibigin sa kalayawan kaysa mahibigin sa Diyos. Kaya nga wicked, not only without life, but also wicked life. At tuloy natin ang verse 10. Verse 10. Na nagsasabi sa tagakita, ibig sabihin ito po yung mga propeta, huwag kayong kumita. At sa mga propeta, huwag kayong manghula sa amin ng mga matuwid na bagay. Huwag. Magsalita kayo sa amin ng mga malulubay na bagay. Yan ang gustong-gusto nila eh. Mga kapatid, tapos na misang mayo kayong payapa. Gayon lang. Walang banat sa kasalanan. Yan ang gusto ng tao. Yung walang bawal-bawal. Kumbaga ang Diyos, kalakaran lang. Uso lang, pinagbibigyan lang, pero wag mo ipagdidiinan. Amen. Magsalita kayo sa amin ng mga malubay na bagay. Manghula kayo ng mga magdarayang bagay. Alam mo, gusto pa ng tao sila dinadaya kasi nagsasabi ng totoo. Wicked nga. Verse 11, humiwalay kayo sa daan. Huwag na kayong maghanap ng matinong daan. Kayo mga preacher kayo, doon na tayo sama-sama kung saan malapad at maluang ang daan patungo sa pagkapamak. Yain na, masarap naman. Walang bawal. Kaya yung mga relihiyon, walang bawal, ang dami niyang tao. Tama? Ay, mukhang Diyos lang pagsisimba. Pag Lunes, Sabado namin, nasa sabungan, nasa barikan. Ganyan ang marami. Amen? Anyo lang sa kanila ang Diyos, pero hindi totoo. Humiwalay kayo sa daan, sabi ng mga tao, sa mga preacher, na nagsisikap mangaral ng ayos, lumihis kayo sa landas, papaglikatin ninyo ang banalang Israel sa harapan namin. Huwag mo na idin yung Diyos ng Israel na yan. Verse 12. Ibig sabihin, hindi hilig. Hindi talaga mahilig. Ayaw nga ng tamang aral eh. Amen? Ayaw nga i-preach kanila yung banalang Israel. Bakit? Wicked nga, wicked. Kaya't ganito sabi ng banalang Israel, sapagkat inyong hinamak ang salitang ito at nagsitiwala kayo sa kapighatian, kaswailan, at yun ay inyong inaasahan, so may masamang mangyayari dyan. So, ang punto lang natin, mga kapatid, yung ayaw talaga sa Diyos at mahilig sa kalayawan, not only without life, but wicked life. Para mababaw yung wicked, kasi malalim na English yan eh. Sa Tagalog yan, masamang buhay. Hindi yung masamang as in, pirat ang ilong, maitim, maraming kapintasan. Ang idea, makajablo. Kaya nga sabi, anak ng jablo. Amen? Then number 3. Not only without life, wicked life, but also weed life. Ano ba yung weeb? Titingnan natin ang context. Alam mo, mga kapatid, tinuntun ko lang po yung mga cross-reference. Kaya lumabas yan. Ginawan ko lang ng tunog-tunog, puro W. Pero tinuntun ko lang. Tingnan nyo, matutuntun uli ko yan. 2 Peter chapter 2, verse 13 to 15. Ano ba yung weeb na yan? Na nangagbabata ng masama, nakabayaran ng gawang masama. Palibhas ay inari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw, di ka? Lovers of pleasures. Ang sabi, inari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw. Talagang yun ang gusto nila. At yun ang gusto natin nung di pa tayo kay Kristo. Di ka, yun ang diyari. Kita ko nung nadaan lagi ako sa inyong bahay, di lagi kayong tungit ng tungit. Naka-short pa, itim naman. Tama ba? Oo. Bago tayo maabot ng biyaya ni Kristo, tingnan mo ang buhay natin. Nung ako'y wala pa kay Kristo, kaya kong umubos ng 2 kahang sigarilyo. Maghapon ako sa madyungan, tungitan. Tama ba? Mahilig talaga sa layaw. Kaya mahirap ang buhay. Laki sa layaw, Jeff Rocks. Ano sabi yan? Ano sabi yan? Palibhas ay inari nilang isang kaligayahan ang magpakalayo kung araw, mga dungis at kapintasan,
na nangagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nakikipagpiging sa inyo. Yan ang malupit, mga kapatid. Pag sinabing without life, wicked life, with life, pero mga kapatid, yan ay nagtatago sa relihiyon. Are you with me? Meron kasing obvious na masama, pero merong masamang hindi halata. Bakit? Naawit din. Amen? Nasa loob din ng sambahan. Minsan nga nakakalungkot dyan, baptized din. Pero na niya, sabi, na nangagpapakalayaw sa kanilang mga daya. Daya. Samantalang sila'y nakikipagpiging sa inyo. Verse 14. Hanggang verse 14 ba yan? Yes. 15 pa lang. 15 pa yan. Na may mga matang puspos ng pangangalunya. At hindi maaaring maglikat sa pagkakasala. Ano po ba yung mga walang hilig sa Diyos? Yan po'y nabubuhay talaga sa kasalanan. Pero alam niyo ba, sabi nga sa inyo, itong ibig sabihin, mas maganda pa ang masama nga kaysa doon sa masamang hindi mo halata. Magaling pa nga si Satanas magpakita sa iyo may mahabang sungay. May pangil, nagbabaga ang mata. Tapos pag umimik, inalabas ang asupre. Tapos may mahabang buntot. Mas maganda pa nga, ganun. Bakit? Makakaiwas ka. Tama ba? Halimbawa, nakita mo yung cobra. Cobra ng Afrika, sabi ni Paul Wasser. Ano yan? Lalapitan mo at lalaro-laruin? Hindi. Sa takot natin sa cobra. Patikar na. Tama. Pero alam niyo ba, nakakapag-weave yan. Ano yung ibig sabihin? Nagiging unyango yan. Yan po ang malupit. Sabi po, na may mga matang puspos ang pangalo niya at hindi maaring maglikat sa pagkakasala na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga. Yan po yung mga false teachers na wicked pero mukhang sa Diyos. Na may pusong sanay. Yan. Sanay sa kasakiman. Kalahin nyo, no? Litisin ka sa Senado, litisin ka sa Congress. Tiyak meron dyan hindi nagsasabi ng totoo. Pero ang hirap i-discern. Bakit? Sanay sa kasinungalingan. Professional sa kasinungalingan. Sanay na. Tama. At pag wala kang Espiritu ng Diyos, wala kang discernment, at hindi ka nasusubaybay ng pangyayari, baka nakampi ka sa mali. Dahil hindi mo na alam kung sino nagsasabi ng totoo. Ngayon sa relihiyon ngayon, baka kinalilito, Pastor, may Bible din. Naawit din ng alive, I am rhythm. Pag hindi ka malalim sa Diyos, yung mga taong walang hilig sa Diyos, parang mukha ding may Diyos. Kasi nagwiwib sila. Verse 15. Verse 15. Na pagkaalis sa daang matuwid, ay nangaligaw sila. Palibhasa ay nagsunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor, na nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama. Mga batid, tinalakay dyan yung apostasy. They know the truth, but they are not of the truth. Alam nila ang tama, pero hindi sila sa tama. At ayaw talaga nila ng tama. May pakay lang sila kung bakit sila ay nag-aanyong tama. Hindi para pro-God. Hidden agenda. Are you with me? Pag sinabi pang apostasy, mga batid, yan ay nakaalam ng tama. Pero hindi sa tama. Tama si Satanas. Ganito sabi ni Satanas, sapagkat alam ng Diyos na sa oras kumain kayo niyan, kayo ay mamamatay. Alam ni Satanas ang tama. Di ka? Nagsabi ba si Satanas ang totoo doon? Sapagkat alam ng Diyos na sa oras na kayo kumain niyon, kayo mamamatay. Alam ni Satanas Pero, dahil ba alam ni Satanas yun? Siya ay sa tama.
Nung tinukso niya ang Panginoong Sus, ikay magpatihulog sapagkat nasusulat, aalalayan ka ng mga anghel ng Diyos. Gumagamit ang tama, pero hindi sa tama. Malaki ang tama. Ngayon, pag hindi ka lumalim sa Diyos, maliligaw ka. Dahil si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Tama ba? Kaya ang halaga ng kinasimbalaki. Kasi yung pati mga Kristiyano ngayon, kayo ba niniwala talaga ang Pilipinas ay bansang Kristyanismo? Hindi. Ay number 1 nga sa corruption yata tayo. Pang ilan ba tayo sa corruption? Saan ka nakakita ang Kristyanismo? Number 1 sa corruption? Walang masettled na problema. Bakit? Ang galing magtago ng tao. Nagmumukhang tama kahit nag-i-enjoy sa mali. Are you with me? Ang gusto ng Diyos, kung ikay makasalanan, magsisi ka. Huwag kang magkunwari. Humingi ka ng tawad. Are you with me? So not only without life, wicked life, with life, then last. Ito malungkot. Wasted life. Ang buhay ng taong maibigin sa kalayuan kaysa maibigin sa Diyos, yan pa'y walang kwentang buhay. Are you with me? Amen. Kayo ba iniwala na walang kasing halaga ang Diyos? Kayo ba iniwala na ang universe ay likha ng Diyos? Okay. Alin ang mas mahalaga, yung nilikha o yung lumikha? Pero mas mahal natin yung nilikha kaysa lumikha. Tama ba? Kung ang Diyos ang pinakamataas, pero hindi mo siya mahal, at mahal mo lang yung kalayuan ng mundo, therefore mga kapatid, sala ang iyong buhay. You waste your life. Kasi, your real value is what you value most. Tatandaan po natin, our real value is what we really value most. Ang tunay nating halaga ay kung ano yung tunay nating pinagpapahalagahan. Ngayon kung hindi Diyos yan, you waste your life. Kasi sinayang mo ang buhay mo sa hindi naman mahalaga. Hindi naman talagang pinakamahalaga. Pero boring na boring ka pagka sa Diyos. Ang nakakalungkot niyan, sabi mo ikiyay sa Diyos. Kaya ang Diyos hindi natin mapapagtaguan. Pag ikinagahalughog ng Bible, nananalangin sa Diyos nag-aaral nito, wala kang magagawa kundi umami na lang ng iyong pagkukulang at magsisi ng iyong mga kasalanan at manalig kay Jesus. Patunayan natin na wasted yan. Philippians chapter 3 verse 18 and 19. Sapagkat marami ang mga nagsisilakat na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, tinan niyo ha, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Tinan niyo ha, mga taong maibigin sa kalayuan kaysa maibigin sa Diyos, mga kaaway ni Kristo. Kaya nga, rebelde, sabi natin talata, verse 19, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, so hindi ka napagaling. Hindi ka napaganda, you waste your life. Bakit? Kapag tayo ay hindi nakaabot sa kamalayan, karunungan, in reality, ng pinakamahalaga talaga yung Diyos, na dapat siya inaaral ko, na dapat siya pinapanalanginan ko, dapat siya pinagtitiwalaan ko, dapat siya inaalam ko, dapat siya pinaglilingkuran ko, dapat siya ay aking inaalam sa magitan ng kanyang salita, at dapat siya sinusunod ko, hindi lang paglinggo, kundi pag araw-araw, at kung ang kakamali, dapat ako'y umiiyak ng aking kasalanan at humihingi ng tawad. Kapag hindi yan reality, mga kapatid, ang sabi, ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan. Bakit? Na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, kalayawan. Alam mo, ang tao wala nang inisip, kundi pang tiyan. Hindi ang tao mas labis na nag-iisip ng pang-Diyos. Alam niyo ba yung problema ng tiyan mo, yan ay solved din pag inuna mo ang Diyos. Amen? Kaya ako naglagay ng mga quotation.
nag-iipon sa wala yung ayaw magkaloob sa Diyos. Tama ba? Na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Kaya nga ang gusto nila ay puro layaw. Bakit? Yun ang mahalaga sa kanila, eh, yun ang Diyos. Yun. Kala mo ka, Diyos-Diyosan na yung lahat nasa dingding? No! Kapag inatupag mo na lang ay puro tiyan, wala ka ng simbahan, Diyos mo na ang tiyan mo. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan. Kalain mo yun? Gara pala na eh. Na nag-iisip na mga bagay na ukol sa lupa. Panglupa lang ang abot ng kalaywan. Hindi nila naiintindihan ang kanilang kasalanan ay pwedeng magdala sa impyerno sa kabilang buhay. Bakit? Lupa lang. Amen? Kumusta ho tayo? Pag sinabi pong lovers of pleasures more than lovers of God, lupa lang ang abot ng iyong hilig. Amen. Maliwanag ho ba? O kayo, mga anak ng Diyos, hanggang saan ang abot ng iyong hilig? Abay, kayo mahilig din sa cellphone. Bakit? Wala kayo nakikita araw-araw na mensahe dyan kung walang cellphone. So, para hindi layaw ang dating ng cellphone, gamitin mo ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Okay, mahilig din sa damit. Hindi ako nakapagsuot ng garni. 20 pesos lang po ito sa ukay-ukay. Matyaga kasi si madam maghanap. Kalay mo isang maghapon, paghahanap lang ng 20 pesos na ukay. Ang pinakamahal ko ng coat, 50 pesos. Alam nga naman, maghubad din eh. So, paano nagiging tama ang hilig mo sa damit? Dapat gagamitin mo rin yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Tama rin eh kayo maghanap ng maraming pera. Hindi ko kabubuhan yan. Tama rin yan. Pero paano nagiging tama? Huwag sa kalayawan. Makarating din yan sa simbahan. Hindi yung pagka sa SM, ang liit ng 500. Pero pagdating sa simbahan, ang laki naman yan. Amen? Tama. Pero pag wala ang Diyos sa programa ng iyong buhay, pinakamataas na programa, you are lovers of pleasures more than lovers of God. And then, number 1 natin kinuha, you're without life. Wicked life. Weak life. Then finally, wasted life. Alam mo, ang nabuhay para lang sa mundo ay buhay na inaksaya lamang at napahamak. Totoo yan. Pwedeng oo, pero pag ito hindi totoo sa ating buhay, wala yan. Dahil ito'y totoo eh. Matthew chapter 25 verse 41. Tingnan niyo po saan ang pupuntahan yan, mga taong walang hilig sa Diyos. Kaya wasted eh. Tingnan niyo ha, yung mga basura, minsan may pakinabang pa eh. Tama ba? May pera daw sa basura. Pero as in yung basurang-basura na. Yung kumbagay, basura na binasura pa. Talaga ngayon, malupit na yun. Sige, yung kasag-asagarang basura na. Alam niyo ba yan? Kumbaga yung tubo. Ngat-ngatin mo yan. Ang tawag doon? Kinasab. Hindi alam ng Bulakenyo yung kinasab. Yung ang dais, hindi nila alam eh. Kinasab mo. Di ang tawag ni sapal. Itapon mo, hindi. May lilimot pa niyan. Bakit? Yan ang ginagawang plywood. Lawanit pala, lawanit. Kaya pala kita ko yung lawanit to kay bata pa. Puro mga parang sapal. Yung pala yan, pinagpigaan ng tubo. Di hindi pa rin basura yung tubo. Yung sapal. Ngayon, ibig sabihin, ang akin lang yung basura, yung talagang as in, kinatas na sa basura, yung tira-tirahan na. Saan ilalagay yun? Susunugin na yun. Tama ba? Mga kapatid, kapag wala kang hilig sa Diyos, susunugin ka na. Kaya magsisi ka. Tanya ha? Kung magkakaisa sabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa.
at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo. Ano ang dyablo? Hindi yan mahilig sa Diyos. Mahilig yan sa kalayawan. At sa kanyang mga anghel. Mga demonyo yun, mga anghel na yun. So ang dyablo, demonyo, mahihilig sa kalayawan. At hanggat wala ka kay Kristo, yan ang iyong ama. At yung mga demonyo, yan ang iyong ninong. Hanggat di ka nagsisisit na nananampalataya kay Kristo, mayroong aninong ikalawang amain. Amen? Opo. And the last verse, 2 Peter chapter 2, verse 3. 2 Peter chapter 2. 4 lang po tayong puntos. At sa kasakiman, sa mga pakunwaring salita, ay ipangangalakal kayo. Di ka, binagtas natin kanina, nagwiwib yung mga yan. Pasinungaling na salita. Akala mo maka-Diyos, pero hindi naman yun ang hilig. Na ano? Na ang hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat. At ang kanilang kapahamakan ay hindi magugupiling. Ibig sabihin, sure ball, parurusahan, wasted life. Kalahin mo, naging tao ka lang para pumunta ng impyerno. Yan ang masaklap. Kapag hindi ka naligtas, hindi ka nagsisi, naging tao ka para lang pumunta ng impyerno. What a wasted life. Amen? Kaya mga kapatid, pagsisihan natin na tayo ay lovers of pleasures more than lovers of God. Balik tayo sa text natin. Mayroon pa 3 minuto. Ano sabi ng 2 Timothy? Chapter 3, verse 4. Patapos na yata ako sa listahan ng kasalanan. Alam mo, 1 taon. Ang haba ng kasalanan yan. Sabi, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin. Totoo ba sa atin yan? Totoo ba sa atin yan? Kaya, biyaya na kayo ay bagyuhan ay nasimba. Nakatawa. Hindi ko alam kung kailan ang dating. Huwag na natin antayin. Baka nga makalantak pa ng dating. Bahala na ang Panginoon kung anong kalooban niya. Ang mahalaga ay tayo ay naandito. At tayo sumasamba. May bubong naman tayo, di ka? O di kayo makaranas. Halimbawa, abot na tayo nagsagsag ng ulan. Di makita ninyo yung aming buhay din eh. Pag kayo inabot din ng sagasaan, ay di doon tayo sa kwarto. Doon tayo hihiga. Amen. Gusto niyo ba ng impyerno? Kayo mga nanonood dyan, sana maliwanag. Sana maliwanag. Kasalanan sa Diyos na mas mahal mo ang layaw ng mundo kaysa sa Diyos. Magsisi po tayo dahil kung hindi, you waste your life. Amen? Talagang totoo. Tingnan nyo basahin ulit natin. Basahin nga ulit natin 2 Peter, dito ako magtapos. 2 Peter chapter 2, verse 3. Tingnan nyo ang ganda ng pangungusap. Tingnan nyo At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita, ay ipangangalakal kayo na ang hatol nga sa kanila ng una ay hindi nagluluwat. Ano ibig sabihin? Hindi yan magtatagal. Darating at darating yung hatol. At ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Ibig sabihin, hindi yan mabibigo. Mangyayari na parurusahan ng mga taong walang pag-ibig sa Diyos, pero mahal na mahal ang kalayawan. Darating at darating yan. Nagpaparamdam na nga ang bagyo. Alam niyo ba ang introduction na yan ng galit ng Diyos sa kasalanan? Yung pagputok ng bulkan, iniaalab ng Diyos yan. Yan isang maliwanag na mensahe na warning ng tao'y dapat nagsisisi ng kasalanan. At ang malupit niyan, kapag talagang hindi pa matawag ang lahat ng hinirang, rarapture na. At yan ang pinakamalupit. Ibubuhos na ng Diyos sa lupa ang kanyang galit sa loob ng 7 taon. Ano sabi ng Bible? Yung darating na kahirapan sa loob ng 7 taon ay hindi pa nagkagayon kahirap buhat ng magkaroon ng mundo. Kaya mapalad kayo kung talagang kayo na kay Kristo. Sana wag patumpik-tumpik ang ating buhay. Amen? Magpagamit tayo sa Diyos. Amen?
Nung tayo tinubos na, makalaan mo yun. Biyaya ng Panginoon tayo naligtas. Kala, biyayaan mo ngayon, sila ay hindi na magkakaintindihan. Pinapanood ko yung isang video eh. Nagtutukla pa na ang bubong. Nakakaawa. Kaya salamat sa Panginoon, medyo tahimik pa tayo dito. Kaya dapat ang maingay sa atin ay yung kagalakan sa Diyos. Amen. Kasi minsan may biyaya din ng Panginoon yung ganyan. Tanyuhan ng panahon na mga Kristiyano inuusig, mas lalo silang maiinit kay Kristo. Kaya ngayon, maraming relax ang buhay, nabubuhay sa kasalanan, kasi hindi nila nakikita kung ganong kalupit ang Panginoon. Huwag kayong magre-relax na nabubuhay sa pagpapabaya. Makikita ninyo, pag naningil ang Diyos. Ewan ko kung makaka-attend yung isang Sabi nga, di lalo na kung ang preaching natin dito ay lulubay-lubay. Humihingi siya ng tawad. Umiiyak siya. Nagsisisi. Bakit? Gusto ko siya na magsabi ng nangyari sa kanya. Sana, Pastor, nakinig na ako agad ako sa inyo. Noon pa. Hindi ko alam ngayon kung ano ang aking gagawin. Sabi, pipilit daw siya dumating ngayon eh. Baka binagyo na. Pero hindi ko nasasabi, parang ganun lang. Pinakikita sa atin, huwag nating laruin. Umiyak tayo. Dahil, ako iniwala yung dinaanan. Kala mo yung katatapos pa ni Mars, ang una? Yung una? Hindi Marse. Christine. Marse. May Leo pa. Leon pala, Leon. Ano pa yung isa? Opel. Ngayon ay Pipito. Parang sa ano yan, doon sa GMA, si Pipito pala yan. Ay, iniwala mga kapatid doon, yung mga dinaanan na yun. Pero sa totoo na mga kapatid, ang talaga may pagtangis lang din doon ay yung mga anak ng Diyos. Si Parao, dito ako magtatapos, kaya lang nahingi ng tawad at tinatawag si Moises sa kasagsagan ng salot. Pero pag inalis ang salot, ang tigas na uli ng puso. Ang tao talaga hanggat hindi ligtas, kahit paanong bagyo yan. Kaya lang iiyak yan pag kasagsagan ng bagyo. Pero pag wala na uli yung bagyo, tuloy ang kasalanan. Kaya biyaya yung tunay na maligtas, may bagong puso. Kayo ba yon? At kung kayo yan, ay magsaya. Maging masaya naman sa Panginoon. Amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos sa langit, salamat po ng marami.